Alam niyo yung feeling na papasok ka lang sana sa isang kumpanya para sa simple transaction, tapos biglang ang CEO mismo ang haharap sa iyo at titigan ka na parang ikaw ang pinakaimportanteng dokumento sa buong opisina? Hindi ito kwento ng rags to riches, at lalo na hindi ito fairy tale na may happily ever after agad. Ito yung klaseng istorya na magsisimula sa kontrata, magtatapos sa, abangan nyo na lang. Pero bago tayo magsimula, mayroon akong simple request sa inyo. Kung na-enjoy nyo ang ganitong klaseng kwento na puno ng plot twist at kilig na hindi inaasahan, pwede ba kayong mag-hit ng like button at mag-subscribe sa channel na ito? Bakit? Kasi guaranteed na hindi kayo magsisisi sa mga susunod pang kwento na ihahain ko sa inyo. Puro may kakaibang twist na hindi nyo inaakala. At siya nga pala, feel free na isulat sa comment section kung saan kayo nanggagaling, anong city o bansa kayo nanonood ngayon. Sobrang sarap kasi sa feeling na marinig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya go, type nyo na diyan. Okay, balik tayo sa kwento. Si Hannah, 32 taong gulang, isang independent at self-made na negosyante na may maliit na coffee shop sa Makati. Hindi siya yung tipong babaeng naghihintay ng prinsip, kasi para sa kanya, sarili niya ang reyna ng kanyang kaharian. Mayroon siyang simple routine, umaga hanggang gabi sa shop, manage ng staff, quality check ng beans, siguraduhin bawat tasa ng cup ay perfect. Walang time para sa drama, walang time para sa kilig, at higit sa lahat, walang time para sa lalaking feeling entitled. Kaya naman nung may lumapit na law firm sa kanya offering a business partnership, akala niya ay standard deal lang iyon. Kailangan daw nila ng coffee supplier para sa kanilang corporate clients, at dahil kilala ang shop niya sa quality, napili siya. Simple, di ba? Business is business. Pero nung dumating ang araw ng meeting sa law firm, doon nagsimula ang kakaiba. Inakala ni Hannah na makikipag-usap lang siya sa procurement team o sa manager ng logistics. Pero pagbukas ng pinto ng conference room, isang lalaking naka 3-piece suit, may kulay abo ang buhok sa gilid, matangkad, at may presensyang parang nag-freeze ang paligid, ang bumungad sa kanya. Si Alejandro Villarosa, 50 taong gulang, ang founder at CEO ng Villarosa Legal Associates, isa sa pinakakilalang law firm sa buong Metro Manila. Seryoso ang mukha, malamig ang tingin, at parang yung tipong taong hindi tumatawa kahit sa pinaka-funny na joke. At ang nakakatakot, siya mismo ang magsasabi ng terms ng partnership. Hindi assistant, hindi manager, siya mismo. Umupo si Hannah sa harap niya, trying her best to remain professional kahit kinakabahan siya sa presensya ng taong ito. Nagsalita si Alejandro, boses na malalim at authoritative. Pero habang naglalahad siya ng terms, napapansin ni Hannah na may kakaiba sa mga tanong niya. Hindi lang tungkol sa logistics o sa presyo ng cup. Tinanong niya kung paano nagsimula ang coffee shop, bakit niya pinili ang industriyang ito, ano ang personal philosophy niya sa negosyo. Mga tanong na parang mas gusto niyang makilala si Hannah, kaysa alamin lang kung kaya niyang mag-supply ng cup. At yung pagtitig niya, hindi yung normal na business stare. Ito yung klaseng tingin na parang sinusuri ka niya from head to toe, hindi physically, pero emotionally at mentally. Creepy, medyo, intriguing, definitely. Natapos ang meeting na may kontrata, 3 taong supply agreement. Simple lang naman, every week dapat mag-deliver si Hannah ng specialty coffee beans at brewed coffee para sa mga events ng law firm. Bayad ay generous, walang dahilan para tumanggi. Pero bago umalis si Hannah, sinabi ni Alejandro ng isang linya na nagstay sa isip niya for days. Sabi niya, sana magtagal ang partnership na ito, Miss Torres. May potential na maging mas malaki pa ito kaysa sa kontrata. Ano daw? Anong ibig sabihin na mas malaki pa? Business expansion ba? O may ibang kahulugan? Hindi alam ni Hannah, kaya umalis siya na confused pero excited sa bagong deal. Unang delivery, walang eberya. Professional lahat. Pero sa second delivery, nakarating na ulit si Hannah sa law firm dahil may special request daw tungkol sa blend. Expecting na ang assistant niya ang kakausapin niya, pero hindi. Nakatayo ulit si Alejandro sa lobby, obviously naghihintay. Sinabi niya na gusto niyang direkta siyang makausap tungkol sa adjustments. Umunta sila sa isang private meeting room, at doon, habang pinag-usapan ang coffee blend, bumabagsak na naman ang mga tanong na personal. Tinanong niya kung mag-isa lang ba si Hannah, may boyfriend ba,
Bakit daw walang wedding ring? Excuse me, sir, job interview ba ito o background investigation? Pero ang weird, hindi siya nagmukha ng bastos o creepy nung nagtanong. Parang genuine curiosity lang. Parang gusto lang niyang malaman kung sino talaga si Hannah. Nagsimula na ring mag-order si Alejandro ng personal delivery sa opisina niya. Hindi na para sa firm, para sa kanya mismo. 3 beses sa isang linggo. Tapos yung assistant niya ang sumasagot ng delivery. Pero palagi niyang hinahanapan ng butas yung order para may reason siyang makausap ulit si Hannah. Minsan sobrang init daw ng cup. Minsan naman parang kulang daw ng asukal kahit black coffee naman ang hiningi niya. Kitang-kita ni Hannah na excuses lang ito. Pero hindi niya alam kung dapat ba siyang maanoy o ma-flatter. Kasi sino ba namang ang makikipag-usap ng personal sa supplier ng cup, diba? May mas malalaking bagay dapat siyang isipin, pero dito siya nag-focus. Then one afternoon, habang nag-ayos si Hannah sa shop, dumating si Alejandro. Walang appointment, walang text, biglang pumasok na parang regular customer lang. Order niya, yung bestseller ni Hannah na caramel macchiato, na hindi naman niya normally ino-order. Umupo siya sa sulok, nag-laptop, nagtrabaho doon ng ilang oras. Hindi siya umalis kahit natapos na niyang inumin yung cup. Bumalik siya kinabukasan, tapos kinabukasan ulit. Sa loob ng 1 linggo, naging regular customer na siya. Yung staff ni Hannah, napansin na agad at nagchismisan na. May mga nangingiti na, may mga nang-aasar pa. Pero si Hannah, deadma lang kasi ayaw niyang mag-assume. Baka naman gusto lang talaga ni Alejandro ng tahimik na lugar para magtrabaho. Pero yung totoo, hindi tahimik yung lugar. Madalas puno ang shop, maraming customers, may tumutugtog pang musik sa background. At kung gusto niya ng tahimik, maraming mas magandang co-working spaces sa Makati na mas maayos pa kaysa sa coffee shop ni Hannah. Kaya alam ni Hannah na may ibang dahilan. At yun ay confirm nung isang araw. May nag-delivery ng bouquet ng white roses sa shop niya. Walang card, walang name, pero alam niya kung saan galing. Kasi kinabukasan, pagdating ni Alejandro, tinanong niya kung natanggap daw ba ni Hannah yung gesture of appreciation. Gesture of appreciation para saan? Para sa quality ng cap o para sa ibang bagay? Hindi makapag-focus si Hannah. Alam niya na may something, pero ayaw niyang pangunahan. Kasi first, may age gap sila na almost 20 years. Pangalawa, siya ng low firm, big time, social, at sigurado maraming babae na nag-aabang sa kanya. Ang atlo, si Hannah, simple lang. Coffee shop owner. Walang social status na comparable sa kanya. Pero bakit parang hindi ito issue kay Alejandro? Bakit parang wala siyang pakialam sa status, age, kahit anong societal standards? On evening, sarado na ang shop, nag-iisa na lang si Hannah na nag-clean up. Biglang may kumatok. Iniisip niyang baka staff niya nakalimutan ng gamit, pero pagbukas niya, si Alejandro. Medyo basang-basa dahil sa ulan, walang peyong, naka-white long sleeves na medyo see-through na dahil sa basa. Kung romantic comedy ito, perfect yung teaming. Pero real life ito, kaya ang naging reaksyon ni Hannah ay, "Sir, bakit kayo nandito? Sarado na po kami." Professional pa rin ang tono, pero sa loob-loob niya, nagpanik na siya. Pumasok si Alejandro, hindi na naghintay ng proper invitation. Sinabi niya na dumaan lang daw siya at nakita niyang nag-iisa pa si Hannah. Naisip niya raw na baka kailangan niya ng tulong sa pag-lock up o sa paglilinis. Excuse pa, kasi may security naman ang building at sanay na si Hannah mag-isa. Pero imbis na paalisin siya, nag-offer si Hannah ng tuyo na tuwalya at nag-brew ng bagong cup. At doon, sa loob ng shop, sa ilalim ng dim lights, nagsimula ang pinakamahaba nilang conversation. Nag-open up si Alejandro. Na-surprise si Hannah kasi hindi siya yung tipo ng taong nagkikwento ng personal. Sinabi niya na nag-asawa siya dati, pero nag-divorce sila almost 10 years ago. Walang anak, walang masyadong drama, pero nag-grow apart sila dahil sa trabaho. Agkatapos noon, nag-focus lang siya sa career. Walang time para sa relationships,
walang gana pang mag-commit ulit. Pero nung nakita niya si Hannah, may something daw na nag-click. Hindi niya alam kung ano, pero para sa kanya, para siyang nag-wake up from a long sleep. Alam niyang aggressive yung approach niya. Alam niyang baka na-overwhelm si Hannah. Pero gusto niya lang daw na maging honest. Gusto niyang makilala si Hannah ng mas malalim. Hindi bilang supplier, kundi bilang tao. Si Hannah, nanahimik muna. Nag-process. Kasi paano mo i-react yung ganung confession mula sa taong akala mo ay cold, distant, at walang puso. Pero yung sincerity sa boses ni Alejandro, yung vulnerability sa mga mata niya, impossible na hindi maramdaman. Sinabi ni Hannah na natatakot siya kasi masyado silang magkaiba. Sinabi niya na baka sandali lang yun, baka fascination lang, baka dahil iba siya sa mga babaeng nakakasalamuhan niya. Pero sinabi ni Alejandro, kung fascination lang ito, matagal nang nawala. Pero linggo-linggo, araw-araw, lumalaki pa. Hindi ito lilipas, Hannah. Nakatulog si Hannah na gabi na iyon na confused, kinikilig, at takot. Kinabukasan, nag-decide siya na pahabain ang distance. Hindi siya personally nag-deliver sa law firm, ang assistant niya na. Hindi na siya madala sa show pag alam niyang directing si Alejandro. Pero impossible na ma-avoid kasi palagi siyang nagte-text, nagtatanong kung okay lang ba siya, kung may nagawa ba siyang mali, kung ano ba ang dapat niyang gawin. Persistence, level na hindi nakakairita kundi nakakatuwa. Hanggang sa isang event, anniversary ng law firm, in-invite si Hannah bilang supplier pero also as personal guest ni Alejandro. Formal event, sweet and gone, may live band, may cocktails. Umunta si Hannah kasi professional naman ang dahilan. Pero nung nakita siya ni Alejandro, literal na nag-stop siya sa kalagitnaan ng conversation niya with other guests. Lumapit siya agad, iniwan lahat, at tinulungan si Hannah na magsettle. Introduced niya si Hannah sa lahat bilang the woman behind the best coffee in the firm, pero yung ngiti niya at yung pagtingin niya, obvious na may deeper meaning. Throughout the event, hindi himiwalay si Alejandro kay Hannah. Palagi silang magkatabi, lagi niyang sinisigurado na comfortable siya, hindi siya na out of place. At sa huli ng gabi, nung mag-slow dance na ang band, hiniling niya kay Hannah ng one dance. Ayaw sana ni Hannah kasi maraming tao, baka magchismisan. Pero sabi ni Alejandro, let them talk. Wala naman akong tinatago. At doon sa dance floor, habang hawak niya ang kamay ni Hannah at ang biwang niya, bulong niya, Hannah, alam ko na aggressive ako. Alam ko na baka takot ka. Pero hindi ko kayang magpanggap na wala lang ito. Gusto kitang makilala. Gusto kitang maging parte ng buhay ko. Hindi bilang supplier, hindi bilang business partner, kundi bilang someone special. Kung hindi ka pa ready, okay lang. Hihintayin kita. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakatapos na patunayan na seryoso ako. Hindi nakasagot si Hannah, pero yung heartbeat niya, ramdam niya sa dibdib niya na malakas na malakas. At nung natapos ang dance, bumalik sila sa table, pero hindi na nag-let go ng kamay si Alejandro. Public na. Clear na. At nung umuwi si Hannah, nag-chat sa kanya ang isa sa mga lawyers ng firm. Sabi, congrats, Hannah. First time namin makita si Al na ganyan ka-happy. Take care of him. Kaya ano na ang nangyari? Naging official ba sila? Well, hindi agad. Si Hannah, gusto niya ng time para mag-isip, para siguruhin hindi lang ito face ni Alejandro, hindi lang ito dahil sa novelty. Pero during that time, nag-continue ang effort ni Alejandro. Daily texts, surprise visits, dates na disguise bilang coffee consultations, gifts na hindi naman material things kundi thoughtful gestures like playlists, handwritten notes, books na alam niyang gusto ni Hannah. Slow burn pero consistent. At nung finally sinagot ni Hannah, after 2 months, sinabi niya, Alejandro, tatanggapin ko, pero on one condition. Hindi mo ako gagawing trophy girlfriend. Hindi mo ako i-rescue. Hindi mo ako patutunayan sa mundo. Magiging equal partners tayo, kahit sa labas may age gap tayo, kahit mas mayaman ka, kahit mas kilala ka. Kung hindi mo kaya yun, huwag na. Sagot ni Alejandro, Hannah, kung trophy girlfriend ang gusto ko, madali lang yun. Pero gusto ko ng partner na strong, independent, at hindi takot sa akin. Ikaw yun. Kaya Dale. At doon nagsimula ang relationship na hindi normal. Kasi kahit naging official na sila, nananatili pa rin ang identity ni Hannah.
Hindi siya nag-quit sa coffee shop, hindi siya naging dependent, hindi siya nag-adjust ng lifestyle just to fit sa mundo ni Alejandro. At ang maganda, sinuportahan siya ni Alejandro. Minsan na tumutulong pa siya sa shop pag weekend, naka-apron, nag-serve ng cup, nakikipagkwentuhan sa customers. Imagine, isang sinong law firm na nagtataho ng milk steamer. Social media would go crazy kung makikita nila. Pero syempre, hindi lahat smooth sailing. May mga issue pa ring. May mga partners sa firm na nag-question sa relationship, baka daw conflict of interest. May mga friends ni Alejandro na nagsuggest na baka mas okay kung sumiyun from the same social circle. May mga family members ni Hana na nag-worry baka hindi siya belong sa mundo ni Alejandro. Pero ang ginawa nila, consistent na pakikipag-usap, honest communication, at pagtitiwala sa isa't isa. At yung age gap, naging issue ba? Sa umpisa, medyo conscious si Hana. Kasi pag nag-attend sila ng events, minsan may mga nag-assume na tatay niya si Alejandro. Minsan naman may nag-comment na sugar daddy vibes. Pero ang sagot ni Alejandro palagi, let them think what they want. Ang importante, alam natin ang totoo. Pero ang pinaka-game changer, nung nag-propose si Alejandro. After 1 year ng relationship, hindi extravagant, hindi showy, walang helicopter o fireworks. Simple lang. Sa loob ng coffee shop ni Hana, sarado na ang shop, dim lights, may playlist na puro paborito nila, at may handwritten letter na naka-frame sa wall. Ang laman ng letter, timeline ng relationship nila, mula first meeting hanggang sa moment na yun. At sa dulo ng letter, nakasulat, Hana, hindi ko alam kung hanggang saan tayo dadalhin ng buhay. Pero ang alam ko, gusto kong ikaw ang kasama ko sa bawat step. Will you marry me? At syempre, sinagot ni Hana ng, kasi nung point na yun, nag-realize na siya na ang connection nila, hindi lang dahil sa attraction o sa kilig. Ito yung klaseng relationship na built on respect, admiration, at genuine love. Ito yung relationship na hindi based sa convenience o sa status, kundi sa kung paano sila nag-support sa isa't isa, kung paano sila nag-grow individually at bilang couple. Ngayon, married na sila, at ang funny, yung coffee shop ni Hana, nag-expand. May 3 branches na, at yung law firm ni Alejandro, proud partner pa ring. Pero ang pinaka-favorite part ng relationship nila, yung Sunday mornings na nagstay sila sa shop, nag-brew ng cup together, walang clients, walang staff, walang pressure. Simpleng moments na yun, dun daw nila na-feel na they are exactly where they're supposed to be. At ang moral ng kwento, hindi lahat ng connections ay predictable. Minsan, yung mga taong hindi mo inaasahan, yung mga sitwasyong out of the blue, yung mga moments na akala mo ay simple business transaction lang, dun mo makikita ang pinakamagandang chapters ng buhay mo. Hindi dahil sa status, hindi dahil sa edad, hindi dahil sa expectations ng society, kundi dahil sa authenticity, sa effort, at sa willingness na mag-take ng risk kahit natakot ka. Kaya sa mga nanonood na may takot mag-take ng risk sa pag-ibig, tandaan, hindi lahat ng love stories ay sumusunod sa script. Minsan, yung best stories, yung mga walang plano, yung mga na-develop organically, yung mga nag-start sa simple conversation at nag-bloom into something beautiful. Kaya huwag kayong matakot. At kung na-enjoy nyo ang kwentong ito, sana naman ay mag-hit kayo ng like at mag-subscribe sa channel na ito. Bakit? Kasi may mga susunod pang kwento na guaranteed na magpakilig, magpaiyak, at magpa-realize sa inyo na ang buhay, puno ng surprises. At please, sumulat sa comments kung saan kayo manggagaling, anong city o bansa. Sobrang sarap sa pakiramdam na alam kung pinapanood nyo ako mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya go, share nyo na. Salamat sa pakikinig, at hanggang sa susunod na kwento.